araw mga kasular. So ngayon, i-share ko sa inyo yung binuo ko nga 12 volts 200 ampere hour capacity na LiPo4 na battery. Ang balak ko sana magbuo ako ng 24 volts, kaso ako tayo sa budget, so ginamit ko muna yung apat na battery na may nominal voltage na 3.2 sa 12 volts. So mag-ipon muna tayo para sa another 4 pieces na LiPo4 battery kasi mahal eh. Binili ko to sa Lazada, sa online. Hindi man siya brand new, old stock siya, pero hindi siya nagamit. So na top balance na ito, saka nalagyan ko na ng BMA saka balancer, yung active balancer. Dalawa yung nilagay ko nga balancer kasi may spare ako nga hindi nagamit. Saka BMS ko 60 lang, yung discharge niya 30, pero okay naman kasi sa ngayon yung niload ko ano lang, apat na 6 watts na ceiling fan na 12 volts saka isang 12 watts na ceiling fan na 12 volts. So ito yun, gumagana naman siya oh. Yung dalawa sa kabila, sa baba dalawa, at saka 6 na 7 watts na ilaw sa gate yung sa labas namin, mga 12 volts yan. Testing natin tong isa kasi hindi ko naman na-plug ito. Yun, 12 watts yan, 6 watts. Yung sa baba mayroon doon sa kabilang kwarto. So balik tayo sa battery. So 13.5 siya, kanina nag-full na yan, kaso medyo ano na, mag-alas 5 na, medyo wala nang init, nasa 13.5 volts siya. Kung magdamag ano lang siya eh, mayroon pa siyang natirang 13.2 kasi 200 ampere hour to. Kayang-kaya to ang isang aircon kung mag 22 volts tayo. Kasi 200 ampere hour. Yung ano lang, 0.5 horsepower. Maganda siya kasi almost balance na siya. So, top balance ko na siya ng mga 2 days. So, may active balancer. Gumagana yung active balancer. Tapos ngayon, yung ilaw niya, kasi umiilaw yun kung nagbabalance dito, nag-off siya, meaning balance talaga siya. So ano lang talaga, alaga na lang yun sa battery. Yung cut off ko nito, yung low voltage disconnect, nasa ano lang 12.5. kung ma-reach niyang 12.5, kasi not attended siya eh, automatic na siya mamatay. Saka yung high voltage niya reconnect na sa 13.6 volts. So okay naman, maganda yung performance niya. At saka yung ano, panel niya, dalawang 240, so 480. Ang maximum dito sa charge controller 550, pero okay naman, malakas yung ano mo, umabot ng 20 amperes. So mag-ipon na tayo para sa another 4 pieces na LiPo4 na battery. So gawin natin itong 24 volts kasi sa 12 volts natin mayroon naman tayong ano, yung step down na transformer, itong 20 amperes. Kuha pa rin tayo ng mga 12 volts. Ito yung mga 12 volts ko. Kasi gamitin ko to sa ano, kasi may isang akong inverter na wala pang battery.
Yung panel, pwede naman gamitin natin yung sa 12 volts. Ano siya? Natambay kasi walang ano eh. Wala siyang battery, saka yung wiring walang problema. Apat na ano to, 24 volts, apat na inverter. Hinihiwalay ko kasi ito sa refrigerator, sa washing machine, sa mga rice cooker. Saka kagandahan sa ano, kagandahan kasi sa mayroon kang mga inverter na dalawa o tatlo. Kung mag-down yung isa, mayroon ka pang dalawa. Di tulad na yung isang malaki, pag nag-shutdown, wala na. Talagang zero ka na. Yung, ano to, tatlong at 2.4 kilowatt at isang 3.5 kilowatt na inverter. Hybrid. So, ito na yan. Ito, 12 volts ito. Itong yung una kong solar system, yung maliitan pa. Dalawang 100, isang 120, sa 200. Ito, Youtube 24 volts, 200 ampere hour. Para 24 hours na. Wala na tayong babayaran yung operation. Kaya minsan, pag walang araw, kinapos yung power nito. Ito yung 2.4. 80 amperes yung built-in ECC niya. Itong dalawa, 40 lang to. 40 amperes yung built-in ECC niya. Hybrid lahat yan. Ito yung 3.5 kilowatt. 1,100 pa yung ano niya. Panel, kulang pa. Ito yung ano ko ng battery siguro. Kasi ito 100. Yung 200 ampere hour ko, ilagay ko dito. I-swap ko na lang. Ito yung ano niya, oh. Yung dalawa nga yung dalawa na sa kilid, yun ang sa 12 volts. Yung siyam na ano, yun ang doon sa 3.5. Saka 600 watts yung anim na ano. Anim na 100 watts. May dalawa doon na 550 sa likod. Hindi nga masyadong matamaan ng araw. Sa hapon, kaya siya matamaan. Ang sinag ng araw, malakas siya. Pupul din yung battery. So, sunod na vlog, bigyan ko kayong tips paano ang preventive maintenance sa ano, sa solar. Para hindi kayo magproblema kasi gamit na gamit tayo. Hindi natin alam, kailangan pala nga palitan yung C4 connector kasi yun ang madalas na masira. Kasi kinakalawang yun. Dapat mayroon tayong PMS, preventive maintenance sa ating solar system. So, mga kasolar, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat, and God bless you all.